Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Well, inaasahan ko na puro fake news yan. Pero ang totoo, where there's smoke, there's fire. Kaya kinakailangan yata na mag-usap-usap ang lahat. Ito ang mainit na balita ngayon sa social media. Mga AFP official, nag-resign na di umano. Senator Amy Marcos, bumuelta kay President Marcos. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi... Sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo sa kanya guys. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kachika, inihayag ni Department of National Defense spokesperson Arsino Andolo na 7 hanggang 9 na opisyal ng ahensya ang nagpasa ng courtesy resignation. Kasunod ito ng pagbibitiw ni DND Officer in Charge Jose Faustino Arsino Jr. sa kanyang pwesto sa kabila ng biglaang pagbabago sa pamunuan ng DND. Sinabi niya ang tolo na natiling normal ang operasyon ng ahensya. Nauna nang sinabi ni Presidential Communication Office na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Faustino. Matatanda ang itinilagang muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si AFP Chief of Staff Andres Centino, kapalit ni General Bartolome Bacaro noon. Makalipas na linggo, sinabi na Aguilar na naging maayos naman ang transition ng liderato ng AFP at bilang professional na organisasyon, suportado nila kung sino man ang itinalaga ng Commander-in-Chief Hukbong Sandatahan. Binigyang diin ni Aguilar na lahat ng opisyal sa AFP ay hindi permanent na kanilang pwesto, kaya susunod sila sa kung anumang desisyon ng presidente para naman sa kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos na si Senadora Amy Marcos. Dapat pag-usapan ito ng mga kinaukulan. Yung pag-resign ng dating Secretary of National Defense na si Mr. Faustino. Ito dati siyang Chief of Staff at na-appoint pa nga itong na-appoint pa siyang ambassador. Pero hindi pa na-aprobahan. Nag-resign na. Kaya ginawa mo siyang OIC ng Department of National Defense. Kasi I remember parang siya ang ginawang acting secretary ng National Defense. Kasi nga hindi pa siya pa pwedeng ma-appoint dahil hindi pa nagre-retire. Sabihin, naantayin pa niyang retirement. Yung retirement niya November. Pero inabutan na lang November, hindi pa rin siya na-appoint na full-fledged na secretary. So, siguro, of course, na lang natin. Baka naman, nainip na. Hindi siya ina-appoint. Ang feeling niya, hindi niya man ako pinapansin. Ba't ka naman pagbibilitan na sarili ko? At sinasabi pa, kaibigan doon ito si malapit siya kay General Bacaro na pinalitan din. Kasi nag-resign siya on the same day na pinalitan si General Bacaro ni General Carlito Galvez, yung dating AFP Chief of Staff. Kaya kung ano nung mga alam nyo, yung mga, huwag na natin kasing
siyempre maraming magsisisi na naman kay Presidente Marcos Jr. Sabi niya, kung bakit naman kasi, na-appoint mo, papalitan mo, binabalik mo, ano ba yan? Yung isa naman, ay appoint ng permanente. Palagi puro na lang OIC. Ayan ang nagiging parang kritisismo. Pero sa akin naman doon, alam nyo, pag tayo naman nasa katayuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., hindi naman karakaraka rin kayo. Kailangan pinag-iisipan nyo rin yan, di ba? Meron siyang pag-aaral na ginawa dyan, dahil sa kanyang palagay, hindi pa kailangan. Hindi ba ang paliwanag niya noon, nung tinatanong siya, ano ba, hindi niya ba gagawing permanente? Yung mga ginawa niyang OIC, sagot niya doon so far naman, I'm contented. Kontento naman ako sa mga kanilang trabaho. So kung kontento ako, ba't naman ako kukuha ng permanente? So far, so good naman yung kanilang performance. O kaya, hindi natin masisisi itong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Meron din siyang ginagawang karte. Sabi ko nga, hayaan na muna natin. Let's give him the benefit of the doubt. Supportahan muna natin dahil bago pa lang naman 6 na buwan pa lang Huwag natin masyadong hanapan ng diferensya. Hindi yung sa bawat galaw niya, hanapan natin ng mali. Tingnan muna natin kung nasa tama naman ng desisyon. Hindi hayaan natin. Kagaya nung desisyon niya na tatandaan niyo yung sa sugar fiasco, di ba? Medyo sabi nila, parang nagkamali. Kinorek naman niya Kinorek niya na. So, ang hindi maganda, kung di mo kinukorek ang sarili mo. Madali sabi, open naman siya. Pag nakita niya on his own, gumagalaw din naman siya. Ngayon naman, meron na namang kritisismo sa kanya. Yung sibuyas naman. Dahil gusto ng Department of Agriculture, angkat. Kasi nga, hindi ba na-video ko sa inyo, isang kaibigan ko, na nagmamayari ng steakhouse, pinadalan ako. Ang sabi niya, menu for today, steak, 278 pesos. Steak with onions. Pag nilagyan ng sibuyas, biglang 900 plus. Talagang may problema sa May problema talaga si sibuyas. Ako, hindi ba sabi ko sa inyo, more than ako 2 beses Wala akong makita sibuyas, wala akong malasa na sibuyas. Nagpabila ako sa tindahan ng sibuyas, nagbigay ako ng 50 pesos Wala. 40 ang isa. Walang yung buhay ito. Anyway, so madali sabi, talagang walang sibuyas. Kulang. Kaya yung sinasabi na, ba tayo mag-aangkat? Mag-harvest na. Kasi nga kahit mag-harvest ka, kulang pa rin. Yun ang punto ron Ina-anticipate na nga Anong gusto nyo? Antay natin ngayon, kulang na. Mag-harvest. Dumating. Kulang pa rin. Kailan ka pa mag-aangkat? After na, lalo na tumaas yan. Ngayon, kumbaga, ina-anticipate na ng Presidente Marcos Jr. Kaya nga nagano na siya, pakakata kayo. At kulang pa yan. Yan. Kaya yung mga kritiko, kasama na dyan yung malalapit sa kanya, saka na yung tingnan niyo yung eleksyon sa 2025, masyado ba yung nag-ano Gusto niyo na kagad ng mga media coverage sa kagaga pa. Trabaho muna dahil. Saka na yan, Anyway, ito naman sa ngayon naman dito sa, natatandaan yung glitch, hindi nagpunta si Presidente Marcos Jr. doon. Pinulong niya. At mukha namang nakita niya, nag-apologize siya. Nag-apologize yung Presidente dahil sa naging inconveniente para sa mga kasero. So, tama lang naman yun na mag-apologize siya kasi siya ang chief executive Siyempre, siya ang tatap muna ng sisi. Pero, nung nag-usap-usap sila, parang lumalabas. At ang problema, nandun sa loob. Hindi yung, kasi dati sinasabing power outage. Sabi naman ako, hindi, okay kami. Ang naging problema pala, yung power meron. Pero hindi makapasok doon kasi nagka-diferensya yata yung circuit breaker nila. Kasi yung circuit breaker, di ba, pag namamatayan kayo, yung circuit breaker ang taga-absorb doon. Pag inon nyo ulit, on, lalabas ulit. Doon sira pala yung kanila. Kumbaga, may diferensya yung mga equipments, yung parts. Kaya, i-upgrade, sabi ng Presidente. Yung problema kasi, yung mga naon ng nagpaliwanag, kung sino-sino sinisisi, pati sila, dating Secretary Tugade, yung dating administrasyon. Nung binigay naman sa kanila yan,
6 months ago pa nag-ooperate nga na 6 months ago, hindi ibig sabihin okay pa yan. Siguro hindi nyo napansin, hindi nyo masyadong tingnan, baka yung ibang parts yan time to go. Expire na yung usefulness niya. Kaya yung mga panawagan na imbestigahan niya sa Kongreso, ako yung sumasalungat doon kasi alam na nga ang problema Meron na nga solusyon yung executive. Ba't kailangan pa imbestigahan? Ano pang gusto nyo gawin? Kung malaman nyo na ito pala, negligent ka pala, meron naman, may batas naman sa negligence. Hindi demanda mo administrative. Kung incompetent, meron din batas niya. Demanda mo rin administrative, dismissal. Ano pa? Kung pagdating naman sa pamimili ng mga equipments, meron din yan. May batas na nga dyan So, what is there to investigate? Alam mo na nga ang problema In fact, hindi pa kayo nag-iimbestiga. Yung isang senador, sinasabi na, depression niya yung kaap. Yung isang senador, basahin niyo dyan yung kaap yan, kaap may depression. Alam mo na pala Ano pa gusto mong hanapin? At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.